a Senate panel has formally asked the court to allow Apollo Kibuloy to attend in a hearing. The Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality sent letters to courts in Pasig and Quezon City. The hearing set on October 23 is part of the investigation covering the alleged wrongdoings of Kibuloy. The panel, headed by Senator Risa Ontiveros, already held hearings before but stopped while waiting for Kibuloy to be arrested. So, yan. Hopefully nga, ang sabi ni Senator Risa Ontiveros ay mapayagan ng korte, no? Both Pasig at saka Quezon City. Kasi hearing. Dalawa yung kaso na dalawang korte may hawak sa kaso ni ni Pastor Apollo Kibuloy para maka-attend siya sa hearing and finally masagot niya yung mga katanungan na matagal nang gustong itanong, 'di ba, ng Senate panel na dito nga nagsimula yan 'di ba, na ayaw niyang umattend ng panel itong si Pastor Apollo Kibuloy ng Senate investigation. Maano ka pa hanggang sa nagtago na siya. Abang ka pa, alam mo naman, hindi naman sasagot yan si Apollo Kibuloy Di ba? Sasabihin niya, there's a pending case. Tapos anong gagawin ng Senate? Sa site siya in contempt. You will be detained. Anong detained mo? Detained ka. So, I was gonna say that, diba? Aren't we just wasting money by doing this? Inviting or asking him to go to the Senate is one thing. But making sure na siya ay magsasalita, that's another thing. Nasa court na yan Let the court resolve the issues na lang, di ba? Ano pa magagawa mo in aid of legislation? You already got the side of the victims. Ayaw niya magsalita, Pero obviously. we need to show face also kasi na hindi po pwede na porket sinabi mo ayoko pumunta, hindi ka pupunta. Ngayon, batas sa magpapa-compel sa'yo para pumunta at mag-attend doon. Kung hindi ka sumagot, problema na nila yon. Importante, pag sinabi ng Senate pumunta ka doon, you should go there. Pero ano lang kasi naman to Kasi, di ba, paano pa yung ibang tao? I'm not saying na wag pumunta. I'm just saying kung ako yung Senate, alam mo namang wala ka nang mahihita dyan. Nasa korte na yan. Hayaan mo na yung judge na mag-decipher kung ano yung issue. Anyway, in the course of the trial naman, doon lalabas ang mga important information sa from the defense and the prosecution. Doon ang important. Siyempre, yung ibang mga resource person din ni Senator Risa Ontiveros and the rest of the committee, gusto din nila, of course, makita itong si Pastor Apollo Kibuloy na sumagot doon sa mga paratang nila. Diba? Yung mga allegations nila. And this is different. This is separate from the case na ongoing din ngayon sa US. Diba? How will this affect yung mga kaso na yan? Na hindi sa Senate? Wala man apekto ang Senate. Walang apekto. Epekto, yun ang ibig ko sabihin. This is different. That's why I said this is different. Basta our lawmakers should remember, this is in aid of legislation. This is not a trial. Yes. So yung parang pinakahuli na lang yung mangyayari sa Pogo, which is marami na daw sila mga based sa mga interviews kay Senator Risa Ontiveros and Senator Win Gatchalian, may mga batas na sila dyan na ika-craft after the Senate hearing on Pogo, so illegal Pogos here in our country. And next would be ito nga, yung sa alleged human trafficking cases ni Pastor Apollo Kibuloy. Kasi sinasabi nga, di ba, yung si Dueñas ba yun, if I'm not mistaken, yung kasamahan ni Pastor Apollo Kibuloy na nasa States, meron silang scheme na ginagawa na manggagaling dito yung mga tauhan, tapos papupuntahin sa States, sasabihin may mga gagawin, may mga programa na gagawin sila doon, or pupunta sa isang whatever na event, tapos yung pala, magsusolicit lang sila doon sa mga foundation. Tapos under that solicitation, may quota system sila. Yung mga hindi makaka-reach ng quota, pinaparusahan. Yung mga top performers daw, elevate sa kabilang scheme naman, which is yung arranged marriage. Yun yung mga ginagawa. Diba? Well said, Mr. Senator. From there, makikita mo yun ano bang mga pwedeng batas, ano mga loopholes, diba? Ang problema nga, marami tayong batas pero hindi rin na i-implement. In aid of legislation.